kami po ay papunta sa Central Coast para bisitahin ang parents ni Adrian. Hello. Kasi po long weekend, so walang pasok ngayong Lunes. So 3 days ang weekend namin kumbaga. Kaya samahan niyo po kami, gagala po tayo at pagpapasyal po tayo doon sa Central Coast. Kasi po doon sa Central Coast, tabing dagat. So ang gusto namin is makapag-beach din kasi itong lugar namin kung saan kami nakatira, walang dagat po. Kaya kung gusto pong, kasi po lumaki ako malapit sa dagat, kaya masarap magtampisaw, especially ngayon na summer. Kaya samahan niyo po kami, papasyal po tayo doon at ipapakita namin kung ano naman yung Central Coast, ano yung lugar, yung mga pagkain, yung vibe. Kaya samahan niyo po kami. Let's go. So galing po sa amin, kung pupunta kami ng Central Coast, dadaan po kami sa isang tunnel para po mas mabilis yung pagpunta namin doon. Kasi from our place to Central Coast, siguro mga 1 hour 15 minute drive. Pero dahil yan kasi dadaan kami sa motorway, kumbaga wala ng mga traffic light, mas yung direction ng traffic is one way lang. So kung makikita niyo po, lahat ng mga sasakyan ay papunta kung saan, papunta sa Central Coast kumbaga. So yung kabilang side ng traffic, iba rin yung daraanan niya. So yan yung motorway. Kaya dahil sa motorway, mas bibilis yung travel time. Kahit mga how many kilometers to Central Coast? 55. So ano na po kami, hindi pa kami halfway, pero nakapag-travel na kami ng mga 15 minutes. So papuntang Central Coast po ay from kung saan kami ngayon to Central Coast is 71 kilometers and 55 na po, tingnan nyo, 71 kilometers 55 minutes away. So yung palagi naming dinadaanan kung pupunta kami sa Central Coast, motorway, at saka yung motorway may tunnel na part. Yung tunnel, napakahaba po nito. Parang siguro mga 20 minutes in the tunnel or maybe 20 to 30 minutes. Ito lang yung dadaanan mo, hindi ka dadaan sa labas. Pero may makikita rin po tayong labas na portion kung saan makikita niyo po yung nature, yung mga kahoy na maganda rin, ipapakita ko po mamaya. Pero at the earlier part of our travel, ito po yung dinadaanan namin palagi kapag pumupunta kami sa Central Coast, isang tunnel. Ngayon po ay wala na tayo sa tunnel, pero parang traffic yata. Usually kapag motorway, mabilis lang yung dalaw ng mabilis lang yung ano ba yung Tagalog niyan, mabilis lang yung flow ng traffic. Pero ngayon kasi parang long weekend, so maraming tao yung pumupunta sa Central Coast or sa mga probinsya kumbaga kung sa atin pa para makapag-relax. So kaya medyo na traffic po tayo ngayon. Kaya hindi naman po siya gaano kalala kagaya ng sa Pilipinas, pero ito po ay traffic na to dito kung tatawagin nila. Pero hindi naman parang bumper to bumper talaga na hindi ka na makakagalaw. At least dito may flow pa rin kahit na medyo slower. Pero nagva-vlog po kami kasi kapag nagta-travel po kami long drive, nagbabaon po kami para po hindi na kami bibili sa labas or magsa-stop over kung gugutumin man. Kaya yun yung kinakain ni Adrian ngayon habang nagda-drive siya. Say hi to the vlog. Hi. Frozen grapes. Para hindi daw po siya hindi daw po siya antukin. Kaya yan po, samahan niyo po. Ito po yung sinabi ko kanina. So, yung dadaanan natin or namin is mga kahoy, parang nature. Maganda siya tingnan, masarap sa mata at nakaka-relax din. Kahit matagal or malayo yung dinadrive namin, masarap naman siya tingnan. Yun yung dinadaanan mo kaysa
example, mga bahay lang yung nakikita mo, at least ito, mahaba man yung drive, nature naman yung nakikita. So mamaya, kasi yung Central Coast, malaki din siya na area. So kapag nakatungtong na tayo sa Central Coast, kahit hindi pa tayo dumarating kung saan kami papunta, dun sa bahay ng parents ni Adrian, ipapakita ko po yung lugar na gustong gusto ko. Before, kapag wala kami magawa, sometimes pumupunta kami doon, isang reserve sa parang entrance ng Central Coast para makapag-relax, mag-picnic, especially kapag maganda yung weather. Hindi necessarily kapag summer, kapag winter po nagpupunta din kami. Kaya kung dadaan na tayo, ipapakita ko po mamaya yung lugar na sinasabi ko. Tingnan nyo po yung nature, ang ganda-ganda. Kaya masarap dito sa Australia, masarap po talagang ano ba yung tawag? Road trip. Masarap mag road trip kasi yung mga dadaanan mo, nature talaga. Kung marami lang time, masarap po mag road trip. Tsaka yung Australia kasi is isang napakalaking, di ba ano yan, continent in itself. Tapos isang napakalaking island kumbaga. So connected lang yung mga lugar. Kahit may iba't ibang states, kung gugustuhin mo man, madadrive mo siya. Kung for example, gusto mong pumunta sa Melbourne or Victoria, or kung gusto mong pumunta sa Gold Coast or sa Brisbane, madadrive mo yan. Ano lang, siguro it will take days, but madadrive mo siya. Kung for example, gusto mong mag-drive or mag-road trip, as opposed to kung sa Pilipinas, kasi hindi naman tayo makapag-road trip kung gusto nating pumunta sa Manila, or kung ako, kagaya ko, galing ako ng Bohol, lumaki akong Bohol, hindi naman ako makakapag-road trip kung gusto kong pumunta ng Cebu or sa ibang isla sa Pilipinas. Kaya yun po yung kagandahan dito sa Australia. Yan po, double demerits kasi po long weekend. Yung demerits po dito sa Australia, sa Sydney, is that only in Sydney? Or all over Australia? So yung demerits po, kasi po yung license dito, driver license, may points ka. So like for example, in a year, how many points do you start with? Siguro, for example, may 20 points ka in a year. If you break the rule, like say nag-overspeed ka, for example, yung limit. Kasi ito motorway, usually yung mga motorway, uy, nandito na tayo sa favorite place ko. Ito yung Muni Muni. Tinatawag nilang Muni Muni. So, ito yung pupuntahan ng mga kung may mga pinagdadaanan ka sa buhay. Pumunta ka lang dito para ikaw ay makapag-Muni Muni. Tingnan nyo naman kung gaano po yan kaganda. Oh, yan. Diba? Ayan ito. So itong Muni Muni, ito yung sinasabi ko kanina na lugar na gustong gusto ko. Ito, Muni Muni, Muni Muni. So dito po malapit na po siya sa dagat, tapos may reserve, tapos parang may seafood area. Ito, tapos yan yung reserve na sinasabi ko. Makikita ba natin ito? Yan, may reserve siya tabing dagat. Parang reserve dito, parang ano siya, picnic area. Diyan kami nagpe-picnic sometimes. Pumupunta, maraming tao, diba? Maraming tao kasi long weekend. So dito naman sa kabila, maganda rin. Maganda rin. Ito yung Muni Muni. Yan po. So sinasabi ko po kanina, ipagpapatuloy ko lang yung kwento ko before ako na disrupt. Dito sa Australia, may demerit points ka. May points ka as yung driver's license mo. So for example, at the start may 20 points ka. Tapos yung demerit points is yung miniminusan yung points kapag may rule ka na break. Like
nag-overspeeding or ano ba yan, nahuli ka ng camera na nagsi-cellphone, kasi bawal dito na magsi-cellphone ka kapag nagda-drive. Kapag ikaw yung driver, bawal kang mag-cellphone. No seatbelt. Or kapag hindi ka nag-seatbelt. Hindi lang yan for the driver ha, pati yan passenger. So lahat ng passengers, In the back seat. even the back seat, dapat may may seatbelt. So kung may nahuli ka na wala, yun, may ka pa, may fine ka pa, maminusan pa yung demerit point mo, makakakuha ka pa ng demerit point. Tapos sometimes may mga offenses na parang pwede kang ma-jail, pwede kang ano ba yan sa Tagalog, sa Bisaya kasi mapriso basta yun. You can go to jail. Pasensya na po kasi Bisaya po ako, tapos ito pang si Adrian, Filipino din yan, pero dito na yan lumaki kaya nag-i-English yan. So ako, yung utak ko Filipino, English, Bisaya, kaya pagpasensya nyo na po kapag medyo na mix ko na. So yan yung sinasabi ko na demerit point. Kapag holiday dito sa Australia, long weekend, kagaya ngayon, ito na naman, demerit point, double demerit point. Yung traffic rules dito is very strictly enforced kasi sa nakita niya naman, marami yung nagta-travel by road. So, uso kasi dito yung nagta-travel by road talaga. May mga mararami din, nagka-caravan, yun ba yung mga RV, recreational vehicle, maraming nagaganyan dito. Kaya, strictly enforced yung mga road rules kapag long weekend or kapag may mga holiday, para to avoid accidents sa road, which is good naman siya for safety, di ba? Tapos dito rin habang nagta-travel kami, may mga nagpa-pop sa Google Maps na there are police reported ahead, so mga ganun ba. So dapat ingat-ingat din para safe lahat. Yun po yung ikukwento ko sana bago ako na-disrupt. Mamaya po ipapakita ko rin po yung isang din dito, isang magandang view na dadaanan natin, na parang siya, bridge na maganda yung view. Ito yung view. Ito lang yung view kapag nagta-travel kami. Greenery, may mga rock formation ba yan? May mga malalaking rocks, boulders, tsaka dagat. Yeah, it's coming up. Papunta na po tayo, dadaan na po tayo sa isa pang magandang tanawin. Yan, may bridge, dadaan tayo dyan, isang bridge. Yan, bridge po yan. Tapos yan, sorry po kung medyo unstable yung kamay ko. Yan, bridge, tapos dito diba, siya, magandang view. Tapos dito din sa kabila, maganda din. Yan. Maganda po dito sa Australia kung sasabihin mo yung nila, rainforest. Rainforest ba matatawag dyan? Yung forest. Mga greenery. The bush. The bush. Well maintained talaga po dito nila yung nature. Important sa kanila. Kahit doon sa city or sa mga suburbs na tinitirhan ng mga tao, mga villages, they make sure na may parks, they make sure na may mga enough yung trees, mga ganun ba. So,
ma-adjust ka talaga. Ako, kahit ako, ano na ako dito, magsasampung taon na po ako dito, pero sa Australia, sa Sydney. Pero nag-a-adjust pa rin po ako sa way of life nila dito kasi ang bilis-bilis po ng mga tao. Ang bilis-bilis ng pace. Kaya at ako nasanay po ako na probinsya, chill, slow pace, ganon. So, it helps po na may mga greenery, may mga kahoy, kahit kung saan ka nakatira, may mga park, ganon. Para at least makapag-slow down ka, makapag-relax. Especially kung weekends. Kasi yun lang yung time po na makapagpahinga, makapag-slow down, makapag-relax. Importante rin. Importante rin yun. Pero yun din yung dapat mong i-balance. Kasi most of the immigrants na mga Pinoy, OFW at mga immigrants, nagtatrabaho, talaga, porsigido, trabaho. So, minsan, weekends lang yung, swerte ka na nga lang, to be honest, swerte ka po kung may day off ka kung weekends. Marami pong Pinoy, at saludo ako sa mga Pinoy, sa mga kapwa natin Pinoy talaga na mga OFW na, or yung mga estudyante na 2 jobs, 3 jobs. So, kung tapos nag-aaral pa yan sila, weekdays nag-aaral or may part-time job, tapos weekend naman instead na makapagpahinga, another work na naman. So yun yung buhay dito. Mahirap din kasi gusto mong gumala pero need mo rin magpahinga, or diba may mga gawain ka sa bahay kasi hindi naman lilinisin yung bahay mo, or walang magluluto kung walang kikilos. Kasi dito hindi po uso yung hindi uso yung may mga maid or mga household help, kasi yan dito mahal. Tapos may mga dito, may mga rules against mga modern slavery, mga ganon. So dito uso, kahit pa yung mga sabihin mong mga may kaya, wala yan silang mga household help. So, ikaw yung nagluluto, ikaw yung naglilinis, mga ganun. So, ang buhay dito, balanse talaga. Balanse work, balanse chores sa bahay, balanse rest and relaxation. Kaya, yun po, a little bit of insight dito sa buhay Sydney at I guess sa lahat po, all around Australia. Yan po, malapit na po tayo sa bahay ng parents ni Adrian. At ito po, maganda may canopy of trees, diba? Ganda-ganda. Canopy of trees. Napaka-relaxing. In 600 meters, at the roundabout, take the second exit and stay on Enterprise Drive. Yan. Nandito na po tayo sa bahay ng parents ni Adrian. Kukumustahin lang po muna namin yung parents ni Adrian. Tapos, magla-lunch kasi mag-alas 12 na. Tapos, mamayang hapon ay pupunta po tayo sa beach. Kaya, see you! Mom's getting So, ngayon po ay nasa dagat na kami. Mom's probably getting ice cream Kasama from the ng truck. family ni Adrian. Oh, there she is. So, ito po. Kikita nyo. Pwedeng mangolekta ng sea urchin. Tuyong po yan sa amin. Tuyong. Tsaka snail. Kaya maganda yung beach na to. Kasi kung gusto mo manguha, pwede kang manguha. Pero maraming naliligo ngayon. Kaya beach lang muna. Ito po yung Toon Bay. Nandito kami ngayon sa Toon Bay. May po sila lifesaver. Naglalakad kami sa may dagat para maghanap ng sea urchin. Pero baka nandun pa po yun sa may banda. Marami pong naliligo. Yan, medyo crowded po yung beach. But yun, kasi long weekend, mostly yung mga yung mga puti. Maraming puti, may ilan-ilang Asians, tapos may mga mixed families. Maganda ngayon kasi hindi po masyadong mainit. Mga 25, 27 degrees. So,
maganda yung beach. Pwede dito. I think there, Han. Ito po, ito yung kabila, wavy. Ito po, mas ano siya. Batang naglalaro. Makasuntik. And let's try and dip our toes in the water, Char. Ang lamig. Parang ka nasa piso. Malamig. Malamig yung tubig. Napakalamig. Pero maganda yung beach. Ang area po dito, yung parang kalma lang yung beach. Ako kasi po, kahit laki ako malapit sa dagat, hindi ako marunong lumangoy. Kasi, hindi naman po malalim yung pinaglalangoyan ko nung bata pa ako. So tapos hindi ako sanay sa maalon. Yung nakasanayan ko, ganito lang talaga, kalma. Tapos, ganun. Tsaka, shallow. Kaya, maliligo man ako, baka dito lang ako maliligo. Tapos, yung tubig din dito, hindi masyadong malamig. Not too cold. Yeah. This would be nice. Can swim over there, oh. Yeah. Tinatry po namin maghanap ng sea urchin. Baka makahanap namin. It's nice here, Han. Maganda po. Relaxing po talaga kapag nandito tayo sa dagat. Hindi everyone's name. Lakad-lakad po muna kami bago maligo sa inyo. Ako po hindi ko maliligo kasi may bisita tayo. Was that sea urchin? And then, tignan natin. Si urchin po ba yan? Hindi. Seaweed. Hindi yan si urchin. I might get stung by sea urchin. Huh? I might get stung by sea urchin. What do you mean? See if I can get stung by a sea urchin. Yeah, especially the black one. You can't hold it with your hand. You can't just pick it up. The Swaki one, yes you can. The Tuyong one, the one that you see here, you can't. So it's dangerous to swim here. I mean, you can see it, but it's mostly in rocks and. Oh yeah, there's a fish. Tingnan niyo po, may fish. Naroon ako isang tayo. It's gone. Where is it? It's gone. Did you see it? Oh yeah, I saw it. Actually nice here. I could swim here. Pero minsan po kasi dito sa Tuon Bay, depende rin po kapag malalim, high tide, covered po ito ng tubig, so hindi kayo makakapunta dito. Doon lang kami banda sa may baybay, malapit sa right. Oo, isda. Masyadong mainit, kaya perfect po mag-beach. Walang ka-clouds. Nail po. Naghahanap pa rin po kami ng search. Ito po oh, may mga parang seaweed. Para siyang malaking lato, pero ewan ko kung nakakain. Parang may mga naghahanap din ng sea urchin, pero ewan po namin. Shells po pala to, itim, pero shells. Shells. Parang mga bato. Susok.
nandun pa po yung ano namin. Sa banda maraming tao. Masarap maglakad sa may dagat. So, ganda na yan. Time check po is mga 5:30 na ng hapon. 5:30. Pero para lang ano, alas 3 or alas 4. May araw pa rin. So, unti-unti na pong nag-uuwian ang mga tao. Kasi kanina marami po yung mga kabanas dyan. Pero nagsisiuwian na. Kami pa uwi na rin. Si Adrian nagbibihis na. At para kami makauwi na rin. Yan po. Beach day. Maganda po kapag summer kasi mga 8 or 9 pa po gumagabi. Yung lifesaver, mga lifeguards po, nagpapack up na din. Ayan. Kasi after 5, wala na pong lifeguards, kaya swim at your own risk na kumbaga. Uwi na rin sila. Thank you, beach. Thank you for the nice day. Tignan niyo po yung mga ibon. Mga seagulls. Kanina, hindi na po namin ipinakita na naliligo kasi maraming tao at maraming bata. So, para na rin po conscious po tayo na mag-video kapag may maraming tao kasi baka may iba na hindi gustong nabibigyan. Maganda po dito sa Tuon Bay. Kung gusto nyo pong, kung malapit po kayo sa Central Coast or bumibisita po kayo dito, maganda po dito sa Tuon Bay. May lifeguard. So, secured, parang added security kung naliligo. Tapos, ano rin siya, shallow lang. Tsaka, good for families. So, ngayon po ay pauwi na kami. Daan muna saglit sa Woolworths kasi may bibilhin para sa dinner. Pero, pauwi na po kami. At dito na po siguro namin tatapusin ang video na to. Salamat po sa pagsama sa amin dito sa Central Coast. Sana po ay may nakuha po kayo sa video na to. Kung bago pa po kayo dito sa channel namin, bago rin po tong channel namin. Kaya sana po kayo ay mag-like at mag-subscribe. Si Adrian nasa harap. Hello. Kasi yung brother na yung nagda-drive. Kaya hanggang sa susunod na video. Ito po si Mini. Bye!